na nagbubulag-bulagan. Hindi kami bingin na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipisa na ilang sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Sa mga OFW, saan man tayo panig na mundo, kumusta po tayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Huwag po nating kalilimutan na ang Diyos lang ang tangi nating pag-asa at tagapagtanggol. So ngayong araw po mga kaibigan, ngayon po ay Sabado dito sa Saudi Arabia. Bali katatapos lang po ng Ramadan, so holiday po dito. At sinamantala namin magpunta dito sa dagat, tabing dagat. Ito po yung Uqair Beach. Bali dito po ito sa bandang Eastern Region. Sa likod ko po, kung mapapansin nyo, ito po ay katapat dito ay Iran. At bandang kaliwa ko ay malapit dito yung Bahrain. Malapit lang dito ang Bahrain. So, wag po kayo mag-alala, tahimik na po rito. Mas tahimik pa kaysa dyan sa Pilipinas. Dahil dyan sa Pilipinas, maraming problema dyan, maraming kaguluhan ang ating nararanasan dyan dito. Isa lang ang aming iniisip, pero ngayon tahimik na at okay naman, ini-enjoy namin yung holiday. So malamig lang maligo kasi mahangin. So actually magtatanghali na malamig pa rin. By the way, ang gusto ko lang po sa inyo i-update, no? Baka hindi pa sa inyo ang iba nakakapag-update at hindi nyo pa alam na ang currency rate ngayon ng US dollar is sa piso is $1 is equivalent to 60.15 at yung real to peso naman ay 16.3. Ang ibig sabihin mga kaibigan, tumaas ang palitan ng real at saka ng dolyar. Ito po ay hindi magandang balita. Although magandang balita ito sa mga OFW, masamang balita ito dyan sa Pilipinas. Dahil alam natin, pag tumataas ang palitan, ang ibig sabihin, humihina ang ekonomiya natin. Pero ang gusto ko lang magkomento dito sa sinasabi ng ating Pangulo na hindi daw tayo mag-alala dahil nasa normal pa daw tayo na sitwasyon. Sa aking palagay, aywan ko sa mga normal na naisipan ng mga Pilipino kung matatawag ba natin itong mga sitwasyon ngayon ay normal. Kasi sa mga ganito, sa may mga tamang pag-iisip, aywan ko kung anong pag-iisip mayroon sila, hindi na po ito makukonsider natin na normal na sitwasyon. Hindi rin po ito matatawag na sinasabi nilang new normal. At hindi rin po ito matatawag na bagong Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino ngayon ay pahirap ng pahirap. Hanggang ngayon wala pang malinaw na direksyon o malinaw na solusyon sa mga patong-patong na problema ng ating bansa. Alam nyo saan nabibisi ang masaklap dito, ang nakakalungkot, nabibisi ang ating mga politiko na ating pinasasahod, ng mga mambabatas, nabibisi sa pamumulitika. Ginagawa tayong mangmang, nabibisi sa pag-i-impeach kay BP Sara. Alam nyo mga kaibigan, isa lang ang aming reaction dito mga OFW dito sa Middle East. Yung impeachment na yan, di kami naniniwala dyan. Dahil una, kung naghahabol sila sa confidential fund ni BP Sara, bakit hindi nila habulin ang billion-billion na confidential and intelligence fund ng Pangulo? Bakit yung trillion na nakawan, yung mali-malita, bakit hindi nyo pinapakialangan, tapakialaman, tahimik kayo? Maraming problema na malalaki, bakit nahumaling kayo sa mga Duterte at sa kay BP Sara? Isa lang ang sinyalis dyan mga kaibigan. Sana yung mga patuloy ngayon nalilinlang, nabubulag sa katotohanan, walang ibang dahilan kung bakit itong mga kurap at mga sakit sa lipunan ng mga politiko ay gusto nilang hindi makaupo si VP Sara Duterte dahil magwawakas at panagutin sila sa batas ng mga Pilipino. Sigurado yan. May paglalagyan sila lahat. Hindi sa ano ba pang dahilan? Ang dahilan ay takot nila sila maupo. Takot na makaupo si VP Sara bilang presidente dahil alam nila hindi sila kukonsentihin. Alam niyo yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco, di ba? 1,000,000% hindi nila maaariglo si BP Sara. Yan ang totoong rason. Kaya doon sa mga galit sa mga Duterte or kay BP Sara, lilinawin nyo yung pagkakaintindi nyo kung bakit kayo galit.
Kasi kung gagalit kayo tapos masasabihin nyo, hindi nyo alam kung anong totoong dahilan, basta galit lang kayo, ay mukhang hindi nyo ginamitan niya ng utak at isipan. Sa ngayon kasi kailangan tayo maging matalino dahil linlang na po tayo. Nililinlang na po tayo. Sabi nga ng iba, sindikato po ang namumuno na sa atin. Hindi lang adik, kundi sindikato lang. Sindikato na po. So, yun po ang inaalala natin na sana balang araw magkaroon ng pagbabago ang ating bansa. Nakaka-alarma na po ito, kumbaga sa sakit. Isa na po itong acute na cancer. Kumbaga, nakakatakot na po ito na parang ang hirap na masolusyonan. Parang ang nakaka-alarma dito ay parang natanggap na ng mga Pilipino ang abnormal na sitwasyon. Walang normal na sitwasyon sa panahon ngayon. Abnormal na po. Hindi ko lang alam bakit nasasabi ng ibang tao na normal pa rin ang sitwasyon ngayon. Normal na hanggang leeg na ang presyo ng langis. Lahat ng mga bilihin matataas. Walang solusyon ang mga nakawan na garapal na bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno. Sasabihin nyo pa rin normal. Pinagluloko na lang po tayo mga kaibigan. Ginagawa tayong tanga mga Pilipino. At kayo naman na mga supporter o di kaya nagtatanga-tangahan, mag-isip po kayo alang-alang sa kinabukasan ng inyong pamilya, inyong magiging apo. Mag-isip-isip na po kayo kasi pagka hindi tayo nito nag-ingay or nag-react, parang sa pananahimik natin, parang kinonsintin nyo na rin ang mga nangyayaring kabalbalan sa ating lipunan. Marami pong problema ang Pilipinas na kailangan na po ang mga ordinaryong Pilipino panindigan dahil hindi na po ito tama na nangyayari sa ating bansa na lahat na lang ng sangay ng gobyerno puro nakawan, corruption, kaliwa kanan, walang solusyon, puro takipan, yung mga witness, ito yung nakakatakot dyan Kung sino yung lumalabas na gustong lumabas ang tumutulong na gustong lumabas ang katotohanan o yung mga witness sa mga krimen o mga nakawan ay sila pang iniimbestigahan. Kung sino pang witness sa mga what is this corruption sa gobyerno, sila pang tinatanggal. Yan yung nakakatakot mga kaibigan. At nakakaya sa inyong mga Pilipino na sasabihin nyo, we support pa rin hanggang nasa liig na yung problema, support pa rin kayo. Parang nasa na yung isipan natin na hindi tayo nakaka-identify ng tama at mali. Nakakaya para sa ating mga susunod na henerasyon na para bang tayo na ang biktima, tayo na nakawan, sinusuportahan pa rin natin ang kriminal. Di ba? Para tayo walang pinagkaiba doon sa mga grupo na mas ginagawa nila santo yung mga adik, ginagawa nila ng museo, pinagtatanggol ang hustisya ng mga human rights ng mga adik, ng mga kriminal, pero yung mga biktima na inosente wala silang magawa. Di ba? Etong magagaling natin na mga akala natin makatao na mga makabayan na mga pinili natin na mga senador, kongresista. Isipin nyo ngayon, tahimik sila sa bilyon-bilyon. Yung mga inaasahan natin na mga magigiting makipaglaban sa karapatan ng mga pobre at ordinaryong Pilipino, pero tahimik sila. Para silang mga nakabusalsal na Diba? So dapat mag-isip tayo mga kaibigan, hindi lang tayo na manood lang na binabalahura, tinatarantado tayong mga Pilipino. Huwag tayo magtahimik dahil kung patuloy tayo manahimik at hindi tayo makialam, para na rin sinabing tinulirit ninyo ang mga pambabalahura ng mga tao sa mga susunod nating henerasyon na kabataan, sa ating mga apo na susunod sa atin. Di ba? So yun lang po mga kababayan, at sana po sa ngayon dito medyo ganda yung maliwalas ang panahon dito, at sana dyan kayo sa Pilipinas ay I hope dito sa mataas na palitan reals, tuwang-tuwa kami rito mga kaibigan. 16 na, pumalo na ng 16.3, mataas na napalitan yan. Pero kayo dyan sa Pilipinas, paano kayo? Di ba? Nakakaawa. Tapos basta ako BBM pa rin.
Kawawa tayo mga kababayan kung hindi tayo mag-isip. Maraming salamat at God bless us all. God bless the Philippines.